Kaya good morning mga kabady. Tubuo na yung mga pipino. Nakapagtanim na rin ng 1 kilong sitaw. So ngayon, tatanim ulit ng sitaw. Ngayong hapon ay makapananghali mag-spray ng kalamansi. Ayun nga, binuwat ko kanina yung makina mga kabady, pero muntik na hindi umabot. Lagi nigay. Aray ko. Abisang gamot. Wala na. Straight yung paa, straight yung kamay. Dati, pinakanta lang. Ngayon, pinay Paa, tuhod. Tak. yan dyan. Okay na, magaling na. Binuwat ko yung spray, puta, kala ko yung matay na ko doon sa gitna. Sakit. Ano ko nang... Ay. Hindi ko naman, bibitawan ko na sana, inaalala ko lang bago eh. Baka masira eh. Ganyan yung kapitbahay namin. Hindi yung spray natin ko sa isang ubron. Ay, ito pala. Andyan nga. Nakakuha ng ano. Hindi yung puto na kuha nyo. Kaya ayusin mo yung hangkuan yan, yung heartless dito oh. Yung binuhol ko lang, baka umulang eh. Yung ito. Pwede sa 300 yan, Jay ah. Ha? Pwede sa 300. Nagsangay ako ng ano. Nadali siguro nung ano, nagbuta kong ano, papaya. Pangatlong araw na ngayon yan eh. Nung tumagilid ako sa bahay, kasakit. Tapos subukan talaga ako kanina doon sa binod kong spray. Yung makinang pang-spray ng kalamansi. Hindi lang bago yung luma, ibabato ko na eh. Nahilo ako bigla, hindi ko mabitawan yung makina. Sabi ko ako mag-isa. Masyado. Eh? Katamis ng dalang ito. Malunggay pa sana niya. Na? Eh? Eh? May panahog ko mo ako doon. Ayun ang Permis. Ayun o? May sipod dyan. Eh? Sipon sitin. Sipon. Iba-ibang klaseng ano. Puro kayo lang karne. Eh? Puro May black na. wala kang pambiling karne. Hindi, karninas. Hindi mo ba kasi tapos puro kayo ko karne. Eh? Yung karninas na binubuksan. Sari-sari. Oh, yan. Ito pa. Mabraw. May kulang pa yun, Jay. Oh, ako na eh. Eh? Oh, di, Pinakadalis kulang. yan. Sipon yan. Sipon. Oh, ito pa. Sipon. Yeah. Ay. Tama na ito. Patagay na. Marami na ito. Lalagay mo lahat yan. Kaya natin ubusin yan. Sabi nyo naman. Masarap niyan. Ay mga kabady, ito muna matatrabaho natin ngayon. Magtali ng ply. Bukas mga kabady or sa Makalawa, papacheck up tayo. Yung food ko, check up tayo sa San Isidro kung saan tayo nagpa-check up dati. Ito mga kabady, kaya pa naman eh. Simulan natin. Pa-schedule muna tayo ng check up doon. So yan mga kabady, maraming salamat po pala sa mga kabady natin na nagko-comment na ang bilis daw namin magtrabaho. So ang diskarte lang naman sa ganyan mga kabady. Kahit saan trabaho naman mga kabady, di ba? Pag alam mo yung ginagawa mo o alam mo yung trabaho mo, saka dapat mong trabahuhin, mabilis lang. So tayo kahit pa paano eh, medyo matagal-tagal na rin tayong nagtatayo ng balag. So medyo kahit pa paano kabisado na rin natin yung mga galawan. Ang isa pang nagpapabilis dyan mga kabady, alam ba kung ano? Pagkumpleto yung gamit. Pero once na yung gamit natin, parang sa bahay lang, di ba? Pagka kumpleto ng materyales ang bahay, eh mabilis lang din maitayo. So parang ganun lang din to. Pero pagka ang gamit ay pautay-utay, yung unti-unti lang at
hindi kayang biglain, ayun, medyo magtatagal. Pero kung kagaya nito, medyo kompleto, na-delay lang yung isang alambre. Buti yun, nakapitas tayo ng kalamansi. Pinabili ko na kay Harvey kahapon. Mabilis lang itayo. Nakumpleto yung mga istaka, yung pag natalian ng serga. Ayan, bilis lang din itayo mga kabady. So 3 tudling na lang to, tapos na natin itong pinakamalaking area. Pupunta na tayo dito sa may sudya. Ito yung sudya mga kabady. Ito, mumula dito sa poste na to, itong linya na to, ito yung hangganan niya. Kaya andito yung mga serga natin ito. So ito na lang itatali natin. Wala pa siyang pahalang. Unahin natin itali itong pahalang, puro pag ganan muna. Tapos babatakan ng alambre pa, diretso naman pag ganan mga kabady. Kailangan kasi nasa taas yung kabady, yung alambre nating pag ganyan, papahalang, nasa taas. Pakita sa inyo. Ito yung padiretso, itong alambre na to papunta doon. Tapos ito naman papunta doon yan, sa kabilang dulo doon. So kailangan ito nasa taas, tsaka kailangan magkahiwalay yan. Hindi dapat pinagsasama, kasi dito papatong yung tansi natin na pinakapang bubong niya. Si gulay naman dito siya manggagaling, paakyat, tapos gaganon naman siya mga kabady. Naka 7, yun tinatawag na pa-7 na eka, or naka 7 na yung ampalaya, yung manggagaling siya dito, di ba? Kasi yan yan, may tansi dito yan pag ganyan. So akit siya, babali naman siya ngayon papunta dito, or kung hindi man dito, pupunta naman siya dito sa kabila. So may space siya ng ganyan, halos 3, dun siya babali. So ganun siya mga kabady. Kasi kaya hindi namin pinagsasama to mga kabady. Ano kung bakit? Pag itong patunton, yung alambre natin diretso, inangat natin yan dito, medyo mahirapan tayo maglagay ng tansi kasi mataas na siya. Ito naman kaya kailangan mataas dahil dito sasablay yung pinakabaging ng ampalaya at maglalawit siya ng bunga. Kasi kung kasing pantay nito yan or mababa, sasayad tayo mga kabady. Pag nag-i-spray, pag pumipitas, mahirapan tayo. Kaya may distance yan mga kabady na ganyang kataas. Yan, ganyang kataas, para pag nandito yung bunga, kita nyo kabady. So, just in case, ito yung alambre plus bunga, so sakto lang. Ito, kailangan to yung sakto maaabot mo lang pag nagtatansi ka, yung hindi ka nakatingkayad. Kaya nito, ayan, nasa baba tayo. So kasarapan lang, hindi nakatodo unat yung braso natin. Ayan siya. Yan, halos pantay-pantay, magandang tignan. So ito, ganun din ang gagawin natin dyan. Tapos pagdating dito sa dulo niya, halimbawa ito yung pinaka dulo niya kasi mga kabady, dahil andyan na yung serga. So ang diskarte niyan dito, medyo mababa na yan. Kumbaga ito yung pinakatagliran niya. Ito namang susunod, yun ang kanyang pamakpak or pinakapakpak niya mga kabady. Kasi ang tanim dito, ang palaya, pwede siyang pumunta dito, pwede rin siyang pumunta dito. Kaya tinatawag na meron siyang pamakpak sa kabila. Pagdating dito medyo mababa, tapos aangat yan mga kabady dito, paangat. Pag ganun ang style niya, pag ganyan, no? Parang nakabilet, B-type, parang B-type siya. Kasi kaya hindi mo siya pwedeng ipantay, para ang force ng alambre ay padiin. Pag ganun ang force ng alambre mga kabady. Kaya mapapansin nyo, hindi ko lang alam kung kita sa camera, kaya mapapansin nyo mga kabady, mababa itong alambre dito, pag ganyan siya paangat, para yung ang ano ng alambre, dumiin, padiin yung buho, para nakalaban siya. Ito, baba dito, angat na ganyan, angat dito, para ito nakadikdik, nakapadiin siya. Tapos mula naman dito hanggang doon, yan, pantay na yan, diretso na. Kaya mapapansin nyo itong wakas niya, yung dulo niya, nakapaganyan lahat yung alambre na yan, para nakapadiin. So dito sa kabila, ganun din ang mangyayari niyan. Mababa dito, aangat naman tayo dito,
Tapos papantay na yan doon. As ganun din sa kabilang dulo pa, ganun doon ulit. So yan lang, ganun lang. Basta alam ang trabaho at kumpleto gamit, mabilis lang din magtayo mga kabady. Mga kabady, 3 tudling na lang. Naisadsid ko na itong isa. Tapos sa paglalagay naman ng staka or serga, itong alambre na to mga kabady. So bago namin ilagay itong mga serga na to, tsaka yung mga yan, lalagyan muna namin ng diretso to. Itong alambre na to, magmula dyan sa dulo na yan, lalagay muna namin hanggang doon sa pinakadulo nya. Tapos itatali muna namin ng ply. So pagka yun yung kabady, pag natali namin ng ply, tsaka pa lang namin lalagyan ito, para kung saan nakatapat to, pantay-pantay sila, dyan nakayakap lahat. Kaya kung papansin nyo, pantay lahat yan mga kabady. Tapos medyo malayo, ganyan siya kalayo mga kabady, kasi pagka dito lang siya, parang bitin or parang supot, parang mahina. Kaya kailangan medyo may buwelo, medyo malayo yung kanyang sergaan. Well, mas maganda nga kung dito pa yan mga dito. Pero ito kasarapan lang, pantaman lang, hindi niya kalayo, kasi mawala na kami ng daan dito pagka sinagad pa natin. Pero itong ganitong sukat, medyo mainam na to. So ganyan siya. Kaya kung papansin nyo, kung pag nalagyan nyo ng ganito muna, kasi lalo pagka buho, ang buho hindi naman pantay-pantay ang buho nyan, mahihirapan kayo. Tsaka may tendency na yung serga nyo dudulas, bababang ganon. Pero kung nakayakap siya dito sa alambre natin na pahalang, wala siyang kababa, hindi yan bababa mga kabady, kasi nakayakap na itong serga, nakayakap pa itong isa, yung padiretso natin doon. Kaya inyong mapapansin, yan, pantayan lahat mga kabady. Dito yung sipatin sa loob. Pero kung uunahin mo itong serga, malimit mga kabady, mga poste mo na to, either gumanyan or either gumanon. So mapapansin nyo, diretso rin yan. Kumbaga pare-pares ang hatak, maganda sa mata, presko sa mata, diba? So yan mga kabady, makikita nyo pati. Tapos sa pagitan naman ng tudling, wala kami eksaktong sukat dyan mga kabady. Hakbangan lang ang tansyahan namin dyan. Dalawang step, sa dalawa. So gano'n ano namin mga kabady. Wala siyang eksaktong sukat, wala akong mabibigay na eksaktong sukat sa inyo. Hakbangan lang. Ayan. Tapos kung halimbawa dito ang poste nyo, ang susunod na buho nyo dito, medyo magkalapit sila mga kabady, kasi yung mga poste na to, pag hinila natin ng serga, ay hihiga siya papunta doon, di ba? So kung yung kasunod niya ay malayo ang distance. So ito, nilapit ko ng konti itong pangalawang buho, para kung hihilahin mo natin ng serga, malapit yung kasunod. Yun yung distance nito mga kabady. Tsaka dito. Ayan, pantay-pantay na yan hanggang doon. Pero sa kabilang dulo niyan, ganito rin ang sukat niyan. Ito, matalapit lang din. Okay, naman na tayong tubig. Pagod na ako kabotwa. Mapansin nyo mga kabady, pantay-pantay yan. Sergaahan natin na yan. Kasi ito, diretso to. Itong alambre natin to, diretso yan. Kaya susunod yung mga serga, diretso din. Pantay-pantay yung paggano nila. Hindi may mataas, hindi yung may mababa, diba? Kaya sabi, kanya-kanya pa rin ang diskarte yan. Kung saan sila nasanay na medyo nakakagaan-gaan sila ng trabaho, medyo doon na sila nasanay.
Ito, yung sa amin mga buddy, sinashare ko lang din sa inyo kung paano yung naging diskarte namin pagtatayo ng balag. Kasi kaya kailangan na nakaganon yung mga alambre para ano tayo sa hangin, hindi takaw sa pool sa hangin. Tsaka ito, mapapansin nyo mga buddy, nakaganon lahat ng alambre niya. Naka-B-type dito yan. Ganun, tapos papantay na doon. Tapos sa kabilang dulo, kaganon din yan sa kabila. Pinakita ko sa inyo kanina. So ito na yung end ng balag natin. Kasi yan, kanyang kalayo distance nung staka nya. Ito matatag yan mga kabady. So ano lang. Oh, gandang tingnan, no? Diretso. Pantay-pantay. Ako to. Ang patang oras na eh. Siyang Verdi. Diba, hanggang ngayon nagleleting pa. Nagleleting pa. Jay, bait. Ano? Okay. Oo. Ay, buyayap ka eh. Kaya kay kwek-kwek yan. Ang pasubol sa kakainit. Pinunani mo ko rin. Bisa na sabaw, Berdi oh. Galing to the bone yung ano, sabaw. Kaya na ulit ako nakatimong gulang ulit ah. Busin. Ako na yung pandang. Nakakamiss lang. Buka ba sa ano? Ito yung loob niya. Hindi mo ginisiyan dyan, pinakulo ko lang sa albay. Yun talaga Kasi hindi mo kasagot pinakulo yung albay. Sariwa yung ibigay. Ito mga buddy, banat na tayo. Dalawa na lang. Makakalipat na tayo sa kabila. Ito mga buddy, since maigsi lang naman to eh, kaya na natin kadkaran to. 1, 2, 3, 4, 5. Ano na lang. Pwede natin lagyan ng patunto. Pero yung padiretso di ko kaya kasi mahaba. Kailangan may kasama tayo isa mag-aalalay sa alambre. Baka mabuhol. Buka natin ito mahaba, mahaba. Alam mo, mabigat ang halay. Sabi ko, buhol. Bali, sumilong muna tayo at lumakas yung ulan. Tatali na ako ng fly. Tatali ko muna yung nilagay nating pabarega. Mayari na ngayon yan. Sarado na ang balag. Nagasara natin ngayon yan. At 3 to 4 days pwede na tayong tumanim. At ibababad na yung buto. Kawan, bubutasan na natin mga plastic. Mag-i-spray ng pangdamo. Ay mga kabady, tumutubo ng damo. Tsaka tayo magkiklip. Mag-i-clip tayo ng plastic ng ibang nakaangat. Yan mga kabady, minto na yung ulan. Bilang si, andito na rin si Harvey. Balik sila kanina, pa-check up. Kadkaran na natin to. May hari na mga kabady oh. May batangan na. May pamakpak na rin.
Para saan ba yung pamakpak ya? Nagtatanong. Ha? Para saan ba yung pamakpak? Para pagka may bagyo, talipad yung balag. Kasi ba't? Hindi, kasi yung pamakpak, tuturo sa'yo sa doon. Kung bakit may pamakpak na. Ito yung end ng balag, di ba? Ito yung end, ito yung serga. So dito magkakapamakpak yan. Tatayuan pa ng buo yan, diretso doon. Yung tanim mo ang palaya dito, siyempre hindi mo na matuturuan yung ampalaya na dito lang siya pupunta, no? Dapat dito lang pupunta, no? May sariling buhay yan. Pwedeng gumanon dito. So pagka walang pamakpak, pag lumiko yung baging nyo dito, walang aakyatan, walang kakapitan. Laglag. Kaya obligado, meron pang buho dito yan, diretso. Para may bubong din siya dito. So yun ang purpose ng pamakpak. Para may sasabitan yung baging ng tanim.